May Medina. Yes. Tita, inayos ko na po ang death certificate ni Tito. According to the doctor, heart failure ang cause of death niya. Sabi ni Tito Daniel, we should get an autopsy. Autopsy? Bakit? Mas nasagot ba niyan kung bakit ako pinagpalit ni Bernard sa iba? Kung oo, go ahead, do it. No more autopsy. Mababuyan lang nila ang anak ko. Pinagtatakpan niya lang yung ate niya na kabit, kaya kanya sinisiraan. Kapitana, sino ba ng mga mag-asawang hindi nag-aaway ho? Siyempre kami rin ni Bernard. Kagaya na ng kagabi, masama ba na sinita ko si Bernard dahil sobra-sobra ng pagkatrabaho niya. Yun lang ang pag-aaway po namin. Yun pala, may kasama siya kagabi. Pero mali natin, Kapitana, hindi mo ba na baka yun ang kahinaan ni Bernard, ang pagkakaroon ng isang kabit. Kung hindi kaya, inakit siya ng babaeng yun. Kapitana, yung kabarangay mo naman. Ang hindi ko naman maintindihan. Pilit niya yung sinasabi, hindi siya kabit. Tapos ako daw nagkakalat ng masama kasi sa kanya. Ay, paano naman yung kinakasilaan? Ay, naku, ma'am. Ako na umihingi ng paumanhin para sa kanila. Ako na mahihiya para sa kanila. Sir, ano mo ba to? Sagutin niyo naman ako. Wala ako alam na nagawa kong kasalanan. Pasensya ka na kung natakot ka na. Maupo ka muna. Wala kang dapat ipagalala. Routine lang to. Atake sa puso ang ikinamatay ni Kobe. Kaya lang, dahil nga gobernador siya, minsan may mga jet lag siya. Kaya kailangan dumasin rin ito. Gusto lang namin malaman kung anong talagang nangyari. Hindi ka magtiwala nga. Para sa amin lang to. Para hindi kami na-question, hindi man lang kami nag-imbestiga. Ano ba talaga nangyari? Hindi mo totoong kabit ako. Hihingi lang ako ng tulong kay Kobe. Pagpapensya mo na kung medyo mahirap ang tao. Pero ano ba talagang ginagawa mo? Paano ka napasok mo sa kwarto? Kasala lang mo talaga kami. Kasi may tumawag kay Kobe 2 beses. Ikalawang beses, galit siya. Nag-aaway nga sila eh. Lasing na rin siya. Pangalawang tawag, pumasok siya sa kwarto. Pero dinig ko pa rin. Sino ang kausap niya? Alam mo kung sino? Wala ko siya nabanggit na pangalan eh. Basta ang narinig ko, mahal na mahal daw niya. Si Ma'am Catherine ba yung tinutukoy niya? Siguro mo. Kasi mahal na mahal daw niya eh. Pero hindi ko talaga ako sigurado kasi wala po siya nabanggit na pangalan. Tsaka sandali lang po yung usap nila. Pagkatapos po nun, nagkalagugan na. Nag-alala ako kay Gob, kaya kinakbuko po siya sa kwarto. Tapos may nasabi ba sa sa'yo? Tinanong po niya ako, kung titiisin ko daw ba lahat para sa mahal ko. Gagawin ko daw ba lahat kahit na niloloko daw ako. Bakit daw siya niloko? Eh, mahal na mahal daw niya. Pagkatapos po nun, siguro nahiya siya na umiiyak siya sa harap ko. Kaya kinuha na po niya yung cheque para sa tatay ko. Pagkatapos po nun yun na. Pag-abot niya, bumagsak siya sa akin. Kung gano'n sa kwento mo, parang lumalabas pala na hindi ko po yung chismis na kami kanito. Kasi dapat siguro ilabas natin ito. So, sige, ikaw ang bahala. Basta ito, itatago lang namin ito. Ito ang number ko. Pag may kailangan ka, tumawag ka lang. Kasi nga, baka hinihintay ka naman namin.
Kulang pa yun. Baka may nasabi pa si Bernard sa babae niya. Ma, pilapag na rin naman na interview ko. Walang alam yung bata. Tsaka mukhang hindi na totoong kabit eh. I don't care kung kabit sa amin niya. Hindi pwedeng lumabas sa sinasabi ni Nilobok si Bernard. Ano sasabihin ni Mama ng mga tao? Ano mo namang konting duda lang sa akin? Maraming pwede mabuksan. Alam mo ba pwede akong makulong, pati ikaw? Kung gusto niyo, pwede natin patahimikin. Yung permanente. No, hindi pwede. Lalong maging kahina-hinala. Gagawa ka ng paraan niya. Sisiraan kung pagkatao ng babae. Tingnan natin kung makapagsalita pa yun at paliwalaan ng mga tao. Hindi ang tulad niya sisira sa akin. Mabuti na. Ma'am, madaling araw na po. Magpahinga na po kayo. Manangin siya. Nakita po ko sa gamit ni Bernard sa may resort house. Gusto ko mausap-usapan. May ibang babae si Bernard. Hihingin po sana akong pabor sa inyo. Pwede ko ba? Manang! Manang, sandali na po! Ito mo, hindi mo ka matatanggap. Manang? May problema ba? Wala po, ma'am. Halika na. Umuwi na po tayo. Magkakagin sa sarili mo. Hindi ko ito matatanggap. Bakit hindi mo matanggap, Isa? Kulang pa ba? Kulang pa ba yan sa pagsira mo sa isang pamilya? Wala po sinisirang pamilya. Oo, parang sabi mo itong cheque na to. Pero para po sa pagpapagamot ng tatay ko. Pumunta po ako kay Go para humingi ng tulong. At ginamit mo pa talagang sakit ng tatay mo? Kapal rin naman ang mukha mo. Wala ka ba talagang konsyensya kabit ka? Halika na, ma'am. Umuwi na tayo. Baka ko na pang gawin sa iyo. Hindi ba? Heidi? Ma'am Catherine. Ma'am, I'm so sorry. I didn't mean to. Okay lang po. Siguro ma'am sa office muna tayo mag-usap. Ma'am, kailangan ko i-disperse mga nagkakabing estudyante sa labas. Ako nga kung naman dapat humingi ng dispensa po sa inyo din eh. I didn't need to create a scene. Ang intention ko lang naman ho eh, bigay yung cheque mo sa babae. Yun kasi nakita ko sa gamit ni Bernard. I can't let that money lie around na alam ko para sa kabit na yun. Gusto ko na move on. Naiintindihan kita, ma'am. Di ba nga ako naiintindihan ka? Hindi ko alam kung paano malalagpasan na. Ang hirap-hirap. Quite honest. Murdered street. Everywhere I go. Lalo na po sa eskwelahan na to. Knowing na alam ko, tabi-tabi lang ang eskwelahan na to, yung kabit ng asawa ko. Yung babaeng sumira sa akin, sa pamilya namin. Alam ito, na ba ko hingi ko kung pabor sa inyo? Sabi alam na malakas ko lahat ng ito. I want Agnes de los Santos out of this school. I'm sorry. I'm sorry for you. That is so selfish of me to impose that on you. I hope you understand that. Nagiging emotional lang po ako. Pasensya lang ako. Salamat, ma'am. Gustuin ko man, hindi ko basta-basta matatanggap si Agnes dito. I understand. Believe me, I do. Huwag kayo mag-alala. Hindi po matatapos sa pagkamatay ng asawa ko. Pagtulong namin sa eskwelahan niyo.
Kahit na naging questionable yung reputasyon ng eskwelahan niyo dahil sa kabit ng asawa ko, huwag po kayo mag-alala. Tutulong at tutulong pa rin po kami.